Hello po! Kumusta po mga future bakers? My name is Wildy Anvilin Reveranin and I will be your guide for today. Maiksi lang yung session natin today pero sobrang importante. Ang topic natin for today is about how to store baked products. Okay, game tayo agad. Pag nakita niyo yung baked products on my right, isipin niyo kaagad kung paano siya dapat i-store. Okay, let's start with tinapay or fresh soft loaf. Paano siya dapat i-store? Sa ref ba dapat o sa counter lang? Correct! Dapat sa ibabaw lang ng counter kasi pag sa loob ng ref mo yan ilalagay, mas mabilis siyang titigas. Very good! Alam nyo ba, ang tamang storage, hindi lang para maiwasang masira ang isang product or tinapay natin, ito ay importanteng bagay para manatili ang lasa, ang amoy, at ang freshness nito. Basic lang to sa bread and pastry production and C2 training natin. So, let's go over with the standards. Hatiin natin ito sa iba't ibang categories. Number 1, bread and rolls. For general storage ng bread and rolls, ideally, keep them sa room temperature about 75 degrees Fahrenheit to 85 degrees Fahrenheit. Dapat dry place, malinis at malayo sa matatapang na amoy, like fish, sibuyas, usok ng sigarilyo. Ayaw natin yan. Number 2, for soft rolls at sweet rolls, dapat nasa original wrappers nila yan. Yung moisture or vapor proof, pwede mo ilagay sa ref para di agad tumigas or mas matagal, i-freezer mo. Baliktad naman yung hard crusted bread, like yung baguette. Dapat unwrapped lang yan sa medyo dry na lugar na may air circulation. Pero kung ipi-freezer mo, mas maganda kung partly baked na at nakabalot sa vaporproof. Sa soft rolls, ito lang sa room temperature or painitin sa 325 degrees Fahrenheit sa oven. Ang hard crust naman, kailangan ng mabilis na init sa 400 degrees Fahrenheit oven for about 5 minutes para bumalik yung crunch niya. Next is, sarap! Ang soft, chewy cookies dapat covered tightly sa airtight container para hindi matuyo. Pero, yung mga crisp cookies, mas okay kung covered pero naka-loose box para di mawala yung crispiness nila. Sa pag-refresh naman ng both types of cookies, halos parehas lang ito sa room temperature, tapos painitin sa mababang apoy or init, 300 degrees Fahrenheit oven for 3 to 5 minutes. Yung mildly heat na nagbabalik ng fresh bake aroma at texture. Ganun. And lastly, for cupcakes and muffins, dapat covered or boxed din para hindi matuyo. At tulad ng bread, ilayo ito sa matatapang na amoy. Kung i-refresh naman yung frozen cupcakes, ito lang na nakabalot sa room temperature. Tapos gamitin natin within 2 days for the best quality. Okay, bilisan natin ang recap. Hanapin natin ang difference. Number 1, soft breads, kailangan ng moisture proof. Pag hard crust naman, need ng air circulation. Number 2, kilalanin natin ang cookies. Soft cookies need airtight storage. Crisp cookies need loosely covered. And lastly, yung isang secret sa pag-refresh ng food. Isang burst ng 300 degrees Fahrenheit up to 325 degrees Fahrenheit. And yan na po ang 5 minutes essential natin sa pag-store at pag-refresh ng ating mga tinapay. Ang pagmaster nito ang naghihiwalay sa good baker and sa
great baker. Sana nakatulong ang natutunan natin today na isa rin sa core competency ng ating bread and pastry production, which is how to store baked products. Thank you for watching and happy baking! Bye-bye!